Guys, good morning and good afternoon po sa ating lahat. Kamusta na po kayong lahat dyan? At nagbabalik na naman ako, si Cheryl Atbang. Ang topic natin for today guys is magkano ba ang renta dito sa ibang bansa? Iba-iba tayo ng experience guys, no? So I will share my experience to you. At iba-iba kasi tayo ng cost of living guys, no? Kasi iba yung cost of living namin kasi wala naman kaming anak. Tapos yung ibang family din, iba yung cost of living nila kasi may mga anak sila. Sa amin kasi guys, before, nung nag-arrive kami dito sa, sa Brazil guys, is nagre-renta lang kami ng isang Airbnb. So yung Airbnb kasi guys is fully furnished na siya. Nandoon na lahat ng mga kailangan mo sa loob ng bahay. Ang kailangan mo lang dalhin yung sarili mo at mga damit mo. So, nirentahan namin guys before noon is 3,000 plus. Sobrang bigat talaga sa bulsa nun guys, no? Ayun yung pagkakamali namin guys, kasi bakit hindi kami bumili ng isang apartment before? Talaga ang dami namin pagkakamali sa buhay, sa totoo lang, puro palabas yung pera. Kasi may pera naman kami before na makabili kami ng isang apartment tapos sasakyan. So, nag-usap nga kami dalawa ng asawa ko na bakit hindi tayo bumili before ng ganito para hindi palabas yung pera, no? So, marami talagang pagkakamali sa buhay, guys, no? So, dito kasi sa ibang bansa, guys, talagang mahal magrenta. Lalong-lalo na yung mga places like mga farm places, yung mga bukid-bukid, siguro mura ang renta doon kasi malayo sa downtown, guys, no? Kasi yung mga nagpapaupa dito kasi guys, pag malapit ka sa downtown, malapit ka sa mga city, is mahal yung renta. Pero pag malayo ka naman sa downtown, is mura lang ang renta, no? So kasi kami guys, is nahihirapan na rin kaming mag-rent at ayun ang pagkakamali namin. So bumili na lang kami ng apartment. Itong apartment namin guys, is binili namin mga 200,000 plus mahigit. At meron na po siyang bed. Hindi na kinuha ng may-ari kasi guys, yung cabinet na nandito, talagang sobrang luma na niya. Kailangan na siyang itapon. And yung bed din, pwede pa naman siya pero hindi namin gusto yung bed namin ng asawa ko. At ang ref guys is talagang okay na okay yung ref kasi ang mahal ng ref dito guys, no? Hindi na kinuha ng may-ari guys. Kasi hindi na kinuha ng may-ari kasi ang dami na niyang pera. Magkano tong apartment guys is 200,000 mahigit. So, mas maganda na lang na bumili na lang sila ng bago. At itong dining table na rin dito sa likod ko guys is hindi na rin kinuha ng may-ari. Why hindi kinukuha ng may-ari guys? Mas mahal pa guys mag-arkila ng sasakyan na kukuha ng mga gamit mo. So, less expenses na yun, no? So, yung ref hindi na kinuha ng may-ari. Ang binili lang namin dito sa loob ng apartment is yung TV at saka washing machine lang, guys, no? Kasi yung mga ibang mga gamit is hindi na kinuha ng may-ari. Kasi, guys, talagang hindi na kinuha kasi talagang ang luma na niya at all. Yung sofa, guys, is black. Yung color niya, kailangan ipalinis para magmukhang bago. So, ayan guys. So, dahil sa nahihirapan kami magrenta, bumili na lang kami ng sarili naming apartment. At ito ang ininvest namin. At kailangan ng asawa ko ng isang sasakyan para pang trabaho. At bumili na rin siya ng sasakyan. Yung sasakyan namin guys is fully paid po siya. Hindi po siya hulugan. Kasi sinasabi ko minsan before sa asawa ko, if kumuha ka ng sasakyan, nahulugan natin monthly. Sinabi niya sa akin na pag ginawa ko yun, mas dumoble pa yung bayad. Yung sasakyan monthly, dodoble pa siya kasi sa tax nga daw. So, hindi lahat ng mga Pilipina guys dito is mayayaman. Maraming mga Pilipina sa mga iba't ibang bansa na may mga 5 jobs. 5 jobs o depende guys sa nila, sa schedule nila. Kung full yung yung schedule nila, pwede. Kung hindi naman full ang schedule nila, pwede silang mag part-time na nga ganun, no? So, hindi ho kami natitenga rito. Talagang kailangan kayod kalabaw ka talaga kasi kailangan mo makisabay sa buhay dito sa ibang bansa. Dahil kung hindi ka makikisabay sa buhay ng mga tao dito sa ibang bansa, paano ka makakabayad ng bills? So, depende kasi guys yung mga cost of living ng mga
tao ng mga Pilipina dito, depende sa buhay nila. Kung may mga anak sila, malaki siguro ang cost of living nila. Pag wala kang anak, siguro less ang cost of living namin. Kasi kaming dalawang mag-asawa, wala naman kaming anak. So, ang mga binabayaran lang namin is yung mga bills namin every month. Mga taxes, mga ganun. Kailangan din mag-save ng kahit papaano, kahit konti, pang travel next year, mga ganun ang aming mindset, no? So, ayan guys, no? Kaya, minsan kasi, dito sa Pilipinas, tsaka sa ibang bansa, tayong mga Pilipina kasi is minsan nagkukumpara tayo ng buhay, no? So, wag nating ikukumpara ang buhay sa Pilipinas at buhay sa ibang bansa kasi magkaiba po. Sa mga Pilipino kasi nandito sa ibang bansa, guys, minsan may mga opportunity, big opportunity talaga kayo para mag-change ng buhay ninyo. Kaysa sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi kailangan diskarte ka ng diskarte na kailangan talaga mag-utak kang mag-diskarte. Dito kasi guys, kailangan mo rin ng diskarte dito sa ibang bansa, no? Hindi lang iisang diskarte, maraming diskarte ang kailangan mo para makisabay ka sa buhay ng expenses dito sa ibang bansa. So, ayan lang guys, na-share ko lang sa inyo yung mga tips. Hindi siya tips, no? Story ng life namin. So, hindi ho kami mayaman guys. Kailangan lang namin mag-ipon ng pera, mag-work. Kasi mahirap ang buhay dito sa ibang bansa, lalong-lalo na wala kang family na tumutulong sa'yo. Yung asawa ko may mga family siya, pero sa mga problema regarding sa pera, mga ganyan, is labas ang pamilya ng asawa ko. Hindi kasi guys, nakita ko talaga sa ugali nila na pag pera ang pinag-uusapan, hindi nila dinadama yung nanay nila, mga kapatid nila, or ganyan. Kasi alam naman ng asawa ko na yung mga buhay din ng mga kapatid niya is very simple din, no? So, hindi sila nagdadamayan dito pag pera ang pinag-uusapan. Pag pera ang pinag-uusapan, sasabihin ka ng nanay, bakit hindi ka magtrabaho? Ganyan. Sasabihin ka talaga ng ganyan. So, kasi guys, yung mga magulang din kasi ng asawa ko, guys, ni isang kusin, is hindi rin siya nanghihingi ng pera sa mga anak niya. Kasi nung kabataan din nila, is nagtatrabaho din silang dalawang mag-asawa. So, minsan guys, kinukompare ko yung buhay natin sa mga ibang lahi. Pare-parehas naman tayo na may katawan. Pare-parehas naman tayo na may puso't kaluluwa. So, talagang guys, sa utak lang talaga ng tao yan, no? Nasa mindset ba ng tao kung gusto mong mabawi yung buhay mo or hindi. Kasi talagang nasa tao yan guys, no? Hindi yan nasa mga anak, sa mga kapatid, o kahit na sinong tao nakakilala mo. Talagang nasa iyo yan guys. Kung straight ang mindset mo, at alam mo na yung goal mo sa buhay, hindi ka mapapariwara. Kasi guys, kung may mga anak tayo, ang goal natin is palakihin ng maayos yung mga anak natin, may pursige sila sa hirap. Hindi pwedeng mag-left and right ang utak ninyo. Dapat straight lang kayo. Ang goal ninyo is sa mga anak ninyo. Dapat yun, no? Ayun talaga yung goal natin sa buhay pag may mga anak na tayo. So, ayun lang guys, na-share ko lang sa inyo. If you haven't subscribed sa aking YouTube channel, may YouTube channel ako. Follow mo na rin ako dito sa aking Facebook at may Instagram account din ako, Cheryl Castro. Lahat ng mga account ko is pangalan ko. So, hanggang sa muli, bye!